Ayan, isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga mag-aaral na naglalayag muli ng kanilang kaalaman at higit sa lahat pagkatuto sa aralin sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. Ngayon naman ay dadako tayo sa aralin kung saan tatalakayin at babagtasin na natin ang kolonyalismo at imperialismo sa pangkalupaang Timog Silangang Asya. Makikita natin na sa huling aralin, tinalakay natin ang kolonyalismo at imperialismo sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya. Mga bansang kabilang sa maritime tulad ng Pilipinas, Malaysia at Indonesia. Makikita na natin doon na may kahawig na karanasan din ng ilan sa mga ito pagdating sa pagtalakay natin sa mga bansang Vietnam, Myanmar at higit sa lahat sa sitwasyon ng Thailand. Kung kaya huwag na natin patagalin pa, tunguhin natin ang ating layunin. Makikita natin na ang ating layunin dito ay makuha kung anong pamamaraan at patakarang kolonyal sa tatlong bansang nabatid, Cambodia, Myanmar at Vietnam. Gayon din naman, hinihikayat natin na masuri rin kung anong pamamaraan. Dagdag pa rito, makita natin sana yung mga kolonyal na paraan na ipinatupad nila sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya. At higit sa lahat, maipaghambing yung mga karanasan nila. Magagawa at maisa sa katuparan natin ang huling gawain gamit ang inyong mga guro na magsasagawa ng mga gawain sa kanya-kanyang mga klase. Yan. Talakay na natin. Hindi nalalayo ang epekto ng kolonyalismo at imperialismo sa pangkalupaang Timog Silangang Asya tulad sa mga naunang nabatid na bansa sa pangkatubigan o pangmaritimong Timog Silangang Asya. Bakit? Una, mayroong iba't ibang anyo na nagsimula rin naman talaga noong ika-16 na taon pa lang. Diba? May iba't ibang anyo na pananakop ang mga Europeo sa panahon ng imperialismo, kolonyalismo at imperialismo. At laganap na kahirapan at pangabuso ang nangyari sa anumang bansang sinakop nila. Ito ay magkakahawig na karanasan na kailangan nababatid natin. Diba? Partikular tayo sa tao at kalikasan. Tao dahil maraming taong ginamit para may sakatuparan ng kanilang personal na interes sa kanilang mga bansang sinakop. Kalikasan naman dahil nag-ubos sila ng yaman ng mga bansang kanilang sinakop. Diba? At ang panghuli ay ang paggamit ng militar. Mahalaga ito kasi yung intervention ng pwersang militar, iba-iba ang pamamaraan at iba't iba ang dahilan kung paano nila naisakatuparan yung pagkakaroon nito. Kaya naman, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, tunguhin na natin ang karanasan ng French Indochina. Mababatid natin, kaya nga French Indochina dahil ito ay nasa ilalim ng French of France. No? Magsisimula tayo sa pagbagtas ng ika-17 taon o siglo. Diba? Makikita natin ang dominasyon sa puwersa ng Pransya sa mga panahong ito. Diba? At hanggang ika-19 na siglo. Ngayon naman, makikita natin na sa una, talagang pagpapalaganap ng kultural na interes muna sila. Diba? Nagpadala sila ng mga misyonerong Pranses noong 1787, 1787. Ngunit sa kagustuhan nilang mahigit pang mapalaganap ang kanilang paniniwala, pananampalataya sa lugar ng Vietnam, mayroong hindi nakagusto o nagkagusto sa kanilang interes. Hindi nagustuhan ng kanilang interes sa pagpapalawig ng impluensyang paniniwala nila. Kaya may nakabangga sila na mga anti-kristyanong emperador na nag-utos noong taong 1840 sa pagpapapatay sa 7 misyonero. Kagad na ikina-alarma ito ng Pransya. Bakit? Dahil alinsunod na rin sa utos ni Napoleon III, malinaw noong taong 1858 hanggang 1859, ito ang magiging mitsa upang pagsimulan ang panghimasok ng mga Pranses sa Timog Vietnam. Mula sa ibaba ang pangungubkob ng mga ng Pransya sa bansang ito. Kaya naman, mahalaga na malaman natin na mula sa interes sa pagpapalaganap ng usapin ng paniniwala, naging puwersang militar ang kinahantungan, kalaunan. At ano pa ang naging karanasan ng French Indochina? Malinaw na may panghihimasok din sa kaharian. Diba? Makikita natin, pinanghimasukan din yung kanilang kaharian. Yung kanumang kaganapan, desisyon na ginagawa ng mga dinastiya sa panahon na ito. Diba? Kaya naman, mangyayari ang sinasabi nating Treaty of Saigon.
noong 1862. Napilitang isuko ng dinastiyang Nguyen ang lugar na kinabibilangan ng rehiyon ng Mekong Delta. Ano nga ba ang meron dito? Ito ang tanging portal, no? Maaaring maging lagusan kasi ito at tagusan. Patungo pa sa mababati nating mga bansa ng French Indochina kalaunan. Diba? Kasi itong Mekong Delta na to ay mas kilala rin bilang Cochin, China. Na malaki ang role dahil dito pumapasok ang kalakalan. No? Kaya naman pinayagan nila ang kalakalan sa pagitan ng mga Espanyol at Pranses noong ika-18 at 60 ang makubkob nila yan dahil sa Tratado ng Saigon. Di kalaunan, makikita natin ang karanasan na ito ay magpapalawig. No? Magpapalawak ito ng impluensya sa teritoryong nababatid na natin. Bakit? Taong 1863, malinaw dapat sa atin na magkakaroon pa ng higit na ekspedisyon ng Pransya. 'Di ba? Dahil upang proteksyonan, no? Baka maulit siguro ang pangyayari, pagpapatay ng 7 misyonero, upang higit na proteksyonan pa ang interes ng Pransya, padala sila ng ekspedisyon sa lugar na to. Hanggang sa marating nila ang Kampuchea. 'Di ba? At malinaw sa atin dito na matibay ang relihiyon at paniniwala sa lugar ng Kampuchea. 'Di ba? Yung pundasyon ng Budismo ay hindi basta-basta hindi alintana dito, no? Makikita natin. Hanggang sa tuluyan na masakop ang Cambodia. Napakahalaga nito dahil turning point na to sa pagitan ng dalawang malaki pang bansa, no? Kasi ang Vietnam, hindi lang naman yan sa impluwensya ng Pransya. Matatandaan natin, natalakay na natin to ng first quarter, no? Sa pagtalakay pa lang natin ng Dai Viet, may isa pang nakaka-impluwensya sa kanya sa hilagang bahagi. At ito ang 1884 to 1885 event na involved ang bansang China. Diba? Makikita natin sa pagiging involved dito ng China ay kalaunan magkakaroon ng labanan ang Pransya, ang mananakop ng Vietnam, at ang may proteksyon sa kasalukuyan dito, ang bansang China. So sa labanan ng China at Pransya, kalaunan magre-resulta ito sa paghamak sa isa pang lugar, ang bansang Laos. Diba? So malinaw sa atin, ganito yung unti-unting involvement at unti-unting proseso ng Pransya upang tuluyang makubkob ang French Indochina. Kalaunan, sa pag-usbong ng higit na malawak na impluensya, no, ng Pransya sa lugar ng French Indochina, malinaw sa atin dapat na maglalabanan muna sila ng Pransya at China. Diba? Sa digmaang ito ng China at Pransya, natalo ang China. Kaya napilitan silang isuko ang Tonkin. Bakit mahalaga ang Tonkin? Dahil ito naman ang hilagang rehiyon ng Vietnam. Alam natin na hanggang sa ngayon, no, may impluwensya ang hati ng Hilaga at Timog Vietnam. Kahit nga nung Cold War, mababanggit din yan. Diba? So natalo ang China, kaya they have to give up their lands. Isusuko ang mga lupaing hawak nila, ang impluwensya nila, which is ang Tonkin. At kalaunan, magpapalawig sila ng impluwensya sa rehiyon na, no? Halos, kabuuan na ng rehiyon. Kaya napasa ilalim na nila ang Laos sa pamamagitan ng operasyong militar. At meron pang isang dahilan, nakipagkasundo sila sa Siam. Diba? At sa pakipagkasundo nila sa Siam, higit na napalawak nila ang impluwensya na tinawag nga ang kalupaan na ito na French Indochina, ang lupaing sakop ng Pransya sa Timog Silangang Asya. Diba? Napakasiksik, liglig at umaapaw ng kaalaman natin, no? Para higit natin maintindihan ang tatlong bansang ito. Bakit nababanggit sa mga literatura yung French Indochina? Dahil minsan silang nakubkob na sakop ng bansang Pransya. Tuwin naman natin ang isa pang bansa, ang bansang Myanmar. Ang bansang Myanmar, malinaw sa atin na muntik na maging bahagi ng French colony. Muntik nang masakop yan ng French Indochina. Bakit? Kasi pinahintulutan sila ng hari. Di ba nga, pinayagan silang gumawa ng mga dambakal, iba't ibang infrastruktura na ginagawa nung panahon na yan sa bansang yan. At higit sa lahat, siyempre, pinayagan sila magbangko at magmina. Bakit critical itong lugar na ito? Kasi, ano ba ang katabi ng Myanmar? Ang katabi ng Myanmar
paggawing kanluran, yung India. Sino ba ang bansang nakaiimpluwensya na rito? At higit na nakakapagpalawig na ng impluwensya nila sa pananakop. Walang iba kundi ang Grand Britanya. Magkakaroon sila ng conflict of interest dahil mapaliligiran nito ang interes sa kalakalan ng Grand Britanya. Kaya naman walang patumpik-tumpik. Magpapadala ng puwersa ang Britanya taong 1886 upang tuluyang masakop ang kaharian. Diba? Dahil nga babangga ito sa interes ng mga Briton. Kaya naman magiging bahagi sila ng tinatawag nating British Empire o British Colony. Mapapasailalim sila sa una pa lang na Anglo-Burmese War. No? Kaya nga maklaro dapat sa isipan natin, di ba? Nasakop lamang ito sa matapos ang 3 taon. No? Noong 1826, tuluyan na silang nasakop. Bagaman nagkaroon ng 3 Anglo-Burmese War, no? 1824 to 1826, 1852, no? Ang ikalawang Anglo-Burmese War. Tapos 1886 naman yung isa, no? Ang ikatlo at huling Anglo-Burmese War. Ngunit sa kabila ng mga bagay na ito, napanatili ng Myanmar ang kanilang etnisidad, no? Pagiging unique ng kanilang pangkat etniko. Napakarami pa rin ang pangkat etniko na mayroon ang Myanmar sa panahon na ito. Kahit na may impluensya. Ngunit subalit datapot, hindi natin may kakaila, may mga naapektuhang buhay, pamumuhay, at higit sa lahat, kasaysayan mula sa panghihimasok ng mga dayuhan. Tunguin na natin ang panghuling bansa kahit hindi man ipinabatid sa ating melts. Ngunit tingnan na natin, no? Bakit mahalaga matalakay natin? Dahil ito lang ang tanging bansang hindi raw, di umano, nasakop. Mayroong 3 pangunahing punto na dapat natin bigyan diin sa bansang Thailand o Siam na kilala noon. Una, tanging bansa siya na hindi nga napasailalim sa anumang pananakop. Diba? Tapos, ikalawa, may punto tayo na nagkaloob sila ng teritoryo. Makipagkalakalan ito sa pagitan ng Briton, Pranses. Yan yung mga bagay-bagay na kanilang ginawa. Tigit sa lahat, nanatili sila bilang buffer state o buffer zone. O yung rehiyon na hindi napasailalim sa alinmang panig. Or rehiyon na nasa pagitan ng nag-uumpugan o malaking puwersa. Pareho. Diba? Ngunit ano ba? Yan lang ba ang pamamaraan nila? Tukuyin na natin ang iba pang ginawa. No? Mahalaga ang role ng mga leaders definitely, ng mga pinuno nila. Bakit? Kasi anong gagawin nila? Buffer zone lang? Nasa paligid ka lang ba ng dalawang bansa na nagumpugan? Manalo ka na o hindi ka nasasakupin? Hindi ganun yun kadali. Taktikal at stratehiko ang kanilang ginawa. Kasi nga, bilang tagapaghiwalay, no? Buffer, nakatulong ito upang hindi sila masakop ng dalawang nagkakatunggaling bansa. Minaintain nila ang magandang impluensya at ugnayan nila sa mga bansang ito. Kaya naman, isang credit na ibinibigay natin lagi kay Haring Mongkut ang bagay na ito. No? Ginamit nila yung pagiging magkaribal ng dalawang bansa para hindi sila masakop. Diba? Gamitin mo, pag-awayin mo. Habang nag-aaway yung dalawa, busy sila upang hindi ka masakop o makubkob. Isang patakaran na tinuloy din naman ng kanyang anak na si Chulalongkorn. Diba? Naging katuwang siya sa pag-iit ng patakaran na maging buffer ang Thailand. Diba? At matapos nun, syempre, marami pang stratehikong hakbang na ginawa sila Haring Mongkut at Chulalongkorn. Isa na rito ang pagkakaroon ng special na karapatan sa mga imperialistang bansa. Dahil napakahalaga nito. Kasi sa oras na naibibigay mo naman talaga ang interes ng isang bansang nangangailangan o nais manakop, dahil nga nabibigay mo naman ang interes, pagkakalooban ka rin niya ng kapalit, no? Sa bagay na naipagkaloob mo naman. Tapos nagbigay din sila ng paninirahan at produkto, syempre, sa mga dayuhan, particular sa Siam. Kaya naman, hinayaan nila, di ba? Nagbigay sila ng lupa, numipis ang Thailand. Oo, basta wag mo lang sakupin. Panatilihin lang yung imperyo at yung kaharian sa matagal na panahon. At nagpatupad din sila ng konsepto nila ng modernisasyon. No, yung modernisasyon na nakabatay sa prinsipyo
at tindig ng kanluranin. Ano ibig sabihin nun? Magde-develop kami according sa development na nakikita sa Europe, etc. etc. So, yun yung ginawa nila. So, ang tingin sa kanila ngayon, hindi sila kalaban, kundi kapanalig na willing pala to na maging kasangga natin dito. 'Di ba? Ngunit sa totoo, ang gusto lang naman talaga nila ay hindi sila makubkob at panatilihin sila ay mapayapa at malaya. Bukod pa dyan, si Haring Mungkut may ginawa rin. Kumuha siya ng mga gurong Europeo para ipakita talaga na, wait, willing kami. No, willing kaming mas higit pa namin kayong makilala at higit pa namin kayong makasama. Kaya naman kumuha siya ng mga gurong Europeo, di ba? Para turuan yung kanyang anak ng kultura, pananamit, kilos at wikang Europeo. So madaling sabi, ito yung mga pamamaraan. Taktika man siya sa inyong paningin, pero ginagawa naman talaga yan no? Sa panahon na kinakailangan. At higit sa lahat, maraming aral sa kasaysayan na dapat tayong napupulot. No? Na may magkakahawig tayong interes at may magkakahawig tayong karanasan. Kaya naman, maaari tayong tumungo bilang isang rehiyon at isang bansang mayroong katulad ding damdamin at maigting o pagpapaigting ng mga bagay-bagay na kalaunay makatutulong sa paghubog ng ating pagkakakilanlan. Dahil nga may iisang kasaysayan, ang mga taong may iisang pagkakakilanlan. Dito na lamang natin wakasan. Siguro naman ay maaari nating bigyan ng reaksyon ang video na ito. Thumbs up kung tayo ay natuto. At thumbs down naman kapag kinakailangan pa natin ng higit na pag-iibayo upang higit na mag-aralan ang ating taksang aralin na ito. Yun lamang at maraming salamat.